Alamin natin ang sitwasyon sa Aurora kung saan nakataas ang signal number 1 at 2. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine! Rafi, makulimlim ang panahon ngayong umaga sa malaking bahagi ng Aurora. Kaya naman tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng PDRRMO sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Alas 7 ng umaga nang maranasan ang pabugso-bugsong hangin. Nagsimula na rin tumaas ang alon sa baybayin. Sa kabila ng banta na dala ni Bagyong Anghon, patuloy pa rin ang tourism activities gaya ng swimming at surfing sa Baler Beach kahit na ipinagbabawal pa nga ito ng provincial government. Sabi ng mga turista, sayang naman daw ang kanilang biyahe dito sa Baler kung hindi nila masulit ang kanilang bakasyon. Nakabantay naman ang mga lifeguards sa lugar. Samantala, suspendido ang klase sa trabaho at maging klase sa public at private school at offices ngayong araw. Patuloy pa rin na ipinapatupad ang no sailing, no fishing at no swimming policy sa mga baybayin dito sa probinsya ng Aurora. Rafi? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Samantala, hingi po tayo ng update sa epekto ng Bagyong Anghon sa Quezon Province. Kausapin po natin ang head ng PDRRMO Quezon, si Dr. Melchor Avenilla Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Avenilla. Can you hear me? Yes, ma'am. Magandang umaga po. Oo. At makikibalita lamang kami sa latest assessment po ninyo sa pagtama ng Bagyong Anghon dyan po sa Quezon. Yes, ma'am. Thank you very much po, Ma'am Tony. At sa inyo po mga taga-subaybay, isang magandang araw. Po sa lalawigan po ng Quezon, sa ngayon po ay maayos naman na po ang panahon. Utay-utay na po sumisikat ang araw. Wala na pong bugso ng hangin at ulan. I see. Pero hanggang kailan ho ba mananatili sa evacuation centers yung mga apektadong residente at ano ho yung mga pangunahing kailangan pa po nila? Mostly po ng mga evacuated individuals natin talaga ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan, lalo na po dun sa mga pinaha natin na mga barangay. So, ang inaalala na lang po namin na baka meron pa mga natitirang individuals na nasa evacuation center, yung huling dinaanan po ng bagyo kagabi, dun sa Patnanungan and other Okay. Mr. So, bago pa lang po kasi pumapasok yung Mr. Avenilla, Yes, meron ho ba tayong naitalang mga casualty o kaya nawawala o pinaghahanap pa ho sa mga oras na ito? Wala po kami na-monitor para sa missing individuals, pero para dating po doon sa casualty ngayon, may mga unverified information po na nakarating sa amin at hinihintay lang po namin ang mga official report na manggagaling po sa lokal na pamahalaan para po ma-declare na ito na typhoon related po ba ito o hindi once masubmit po natin ito sa regional level. Alright, marami pong salamat, Dr. Melchor Avenilla Jr. ng PDRRMO Quezon. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Ms. Con. Salamat din po. Kumustahin natin ang sitwasyon ng mga stranded na pasahero sa Manila North Port matapos gumanda na ang panahon. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, halatang nabuhayan ng loob yung mga pasahero dito sa Manila Terminal, Manila North Port Terminal passenger dahil napayagan na sila makapasok ulit o makasakay ulit ng barko ngayong umaga. Lifted na kasi ang gale warning at pwede na ulit bumiyahe. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa 1,000 din yung mga na-stranded na pasahero dito mula pa noong Sabado, habang nasa 7,000 naman ang naiulat na stranded sa buong bansa. Pagtitiyak ng pamunuan ng barko dito sa Manila Port, makakalarga na ngayong araw ang lahat ng pasaherong naantala ang biyahe mula noong Sabado. Kung yun nga lang, posible umanong maantala o magka-delay ang mga biyaheng nakaschedule ngayong araw. Agad naman daw nilang aabisuhan ang mga maapektuhang pasahero. Sa ngayon, nasa 50% na umano ng mga na-stranded na pasahero ang nakasakay ng barko ngayong umaga na inaasahang babiyahe ngayong alas 12 ng tanghali. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Tumaas po ang tubig sa maraming dam dito sa Luzon sa kasagsagan ng ulang dulot ng Bagyong Anghon.
Ayon sa Pag-asa, sa nakalipas na 24 oras, tumaas ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa, Binga, Pantabangan at Caliraya reservoirs. Sa kabila naman ng maulang panahon, nakapagtala pa ng extreme danger level na heat index kahapon. Umabot sa 55 degrees Celsius ang damang init sa Giwan, Eastern Samar. Ngayong araw, aabot pa sa halos 30 lugar ang posibleng tamaan ng danger level na heat index. 46 degrees Celsius ang pinakamataas na posibleng maitala sa Giwan, Eastern Samar. 45 degrees Celsius naman sa Borongan, Eastern Samar at sa Zamboanga City. Posible namang umabot sa 42, 43 o kaya 44 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng bansa. Binigyang diin ng Pag-asa kahit na binagyo tayo nitong weekend ay hindi pa po opisyal na nagsisimula ang panahon ng tag-ulan. Patuloy pa raw na inaaral ng mga climatologists kung naaabot na nga ba ang lahat ng kinakailangang criteria para tuluyang ideklara ang pagsisimula ng rainy season. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.